So hello guys, may gagawin tayo ngayong cake and first time kong gagawin, hindi, siguro mga third time ko na palang gagawin. And gusto kong i-try na naman tong ulit na stencil sa cake na to. And yung stencil na to ay nilagyan ko ng oil. Ayan, kasi nakita ko sa reels, sa videos ni Vera ng Twin Bakers na meron silang ginawang stencil and nilagyan nila ng oil bago nila idikit sa cake para hindi siya magdikit sa icing natin kasi soft icing yung gagamitin natin. And natatakot ako baka masira na naman. So wait lang, kukunin ko muna yung cake natin. So ito na ang cake natin and medyo matigas na to siya kasi actually matigas na yung consistency ng kanyang frosting, no? Kasi nilagyan ko to, in-overnight ko to. Kasi in-overnight ko na chill para mas matigas na talaga yung labas niya. And meron na akong ditong color black na ginawang pang cover. So, ayan ang ating cake and ididikit na natin to. Hindi ko siya pinakinis ng bongga kasi nga i-cover pa natin to. And medyo dito ko nilagay ng more kasi maglalagay tayo dito na details. So, ayan. Puta. Kinakabahan ako sa totoo lang, guys. Sabi ko kasi baka mag-fail. Pero hopefully, sana hindi. Ay! Natatanggal yung tigan. So, dapat dikitan natin dito ng toothpick para hindi siya matanggal-tanggal lang. So, ito na siya. Bahala ka sa buhay mo. So, lagay muna tayo dito. Kung hindi siya matanggal, bahala na. Good luck eh. Talagang uulit ako mag-cover nito mamaya pag hindi mag-successful. Sabi, the struggle is real. Wait lang kasi balasis. Actually, ito yung mga pinakamahirap na design ng cake na akala nyo lang is madali. Pero hindi talaga siya madali, B. Ayan. Hopefully talaga hindi na matanggal mamaya ito. Okay. Ay! Oh my God. Okay, so isa-straight natin. Okay. So, ayan, medyo mahirapan pa ako dito kasi hindi ako marunong mag-straight pa. Baliktad. Ayan. Okay, isa pang scrape. Okay. Isa pang scrape. So, tatry na natin tanggalin and just for Lord, maging successful. Oh my God. Oh my God. Ay! Siya maganda, B. Oh my God. Oh my goodness. So, nakikita nyo ba? Oh, di ba? Successful naman siya, B. Okay na yan kasi maglalagay pa naman ako ng ibang details. And siguro mas maganda pag in-script pa siya ng bongga sana. We'll try this part. Ay! Nasungi na! Tanggol. Si tanggol. Hirap talaga ng ganitong design. So, ayan nga guys. Advice ko talaga dito na ref yung or na chill talaga overnight yung inyong mga cake bago nyo lagyan ng stencil and medyo soft yung consistency ng inyong frosting na pang double coat o pang lagay dito sa stencil natin kasi mas mabilis siyang i-scrape and i-scrape nyo talaga ng bunggang-bungga kasi nag-smudge o naglalapta, ano ba yung yung parang nag-ano ba ang hirap naman i-explain yung parang oh, ayan, tignan nyo, di ba? Hindi siya ganun kaganda yung naging outcome niya. Kasi nga sabi ko, mas better na talaga na i-scrape siya ng mabuti para hindi siya mag-smudge sa ating cake. Lalong-lalo na dahil ito ay black. Siyempre, ano talaga yun, hindi ko alam kung anong lapta, guys. Trugay din naman ako, lintigan. So, ayan, nag-double coat na muna tayo dito sa pangalawang, sa bottom tier natin. Kasi, mas better na ganito yung ating way kasi nakakatipid tayo sa ating food color and hindi magiging mapait yung ating frosting pag kinakain ng ating mga customer. So dito naglalagay na ako dito ng gold dust na edible. Nilagyan ko lang ng oil para medyo malapot yung consistency niya. And after that, naglagay na ako dito ng mga flowers. Sabi ko nga, gagawin ko lang siya talagang simple lang kasi yung customer natin ay hindi naman siya maarte and pang wedding cake nga ito. So the less is more, sabi nga nila. Less is more. Basta gusto ko lang talaga siya maging simple pero elegante. And after nga nitong naglagay ako ng mga flowers and details na gold, ay naglagay din ako ng gold ridges and non-edible flakes na yan. And may free cupcakes tong kasama na included sa kanyang cake. So, ayan lang guys. Thank you so much for watching.